Magandang araw mga bata! Ako ay isang guro at ako ay si Ginang Santos. Ngayong araw ay mag-uusap tayo tungkol sa pang-aabuso. Ang lahat ng mga bata ay mayroong mga karapatan. At isa sa mga karapatan natin ay ang magkaroon ng proteksyon laban sa pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay anumang uri ng gawain na maaari magdala ng kapahamakan sa inyong pisikal na kalusugan o pag-iisip. Kadalasan ng mga bata ay lumalaki na inaalagaan at inaaruga ng mga mahal sa buhay. Nakakalungkot ngunit minsan ay may mga batang sinasaktan o inaabuso ng mga kapamilya o mga malapit sa kanila. Maraming klase ang pang-aabuso, ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay isang klase ng pang-aabuso na gamit ang video o kamera. Kung saan ang bata ay sasabihan na maghubad sa harap ng kamera at ipakita ang mga pribadong parte ng katawan. Pero huwag kayong matakot. Tuturuan ko kayo kung ano ang gagawin nyo kung kayo ay malagay sa ganitong sitwasyon. Heto ang kwento ni Emily. Ang pangalan ko ay Emily at ako ay 10 taong gulang. Kami ay masayang naninirahan sa isang maliit na bahay kasama ang aking mga magulang, kapatid at ibang kapamilya. Labandera ang nanay ko at sa construction naman ang tatay ko. Naghirap ng husto ang buhay namin nang mawala ng trabaho ang tatay ko dahil sa COVID na pandemya. Isang araw, habang naglalaro kami ng aking kapatid, yinaya kami sa loob ng kwarto ng aking tita upang mag-video daw kami. Sinabihan kaming bibigyan kami ng pera at regalo, kaya natuwa kami magkapatid. Natuwa din kami na ma-video at makuha ng picture para daw sa Facebook. Pinaglaro kami sa kwarto. Masaya kaming naglaro nung umpisa, pero ako ay nagtaka at nalito nung sinabihan kami maghubad ng damit at ipakita ang aming mga pribadong parte ng katawan sa harap ng kamera. Pakiramdam ko ay mali yung pinapagawa sa amin, pero siya ay aming kapamilya at isa siya sa nangangalaga sa amin. Mabait siya at binibigyan pa ako ng pera at regalo, kaya hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko at litong-lito ako. Naging balisa ako, malungkutin at dumilim ang buhay. Napakabigat ng aking lihim at hindi ko alam kung kanino ko maaaring ikwento ang nangyari sa akin. Buti na lang ay nakausap ko ang matalik kong kaibigan na si Camille. Sinabihan ako ni Camille na kausapin ng guro namin na si Ginang Santos. Mapapagkatiwalaan ko daw ang aming guro. Maniniwala siya sa akin at hindi niya ako papagalitan o pagtatawanan. Huh? Tama itong ginawa mo, Emily. Proud ako sa iyo dahil alam kong mahirap para sa iyo na ikwento ito, pero naging matapang ka para sa iyo at para rin sa kapatid mo. Kaya mga bata, dapat niyong tandaan na kung kayo ay pinaghubad sa harap ng video o kamera upang ipakita ang inyong mga pribadong parte ng katawan, ito ay mali. Ito ay pang-aabuso at paglabag sa inyong karapatan. Maaring gamitin ang larawan o video ng pribadong bahagi ng inyong katawan at ipakalat ito sa cellphone, Facebook, Instagram o buong internet. Pwede kayong maging biktima ng mga kapamilya, kasama sa bahay, kapitbahay, malapit na kaibigan o di kaya ay mga nakakausap nyo sa internet. Kaya ugaliing mag-ingat sa inyong mga nakakausap at ibinabahaging personal na larawan o impormasyon lalong-lalo na sa social media. Okay lang mag-selfie, pero huwag magbabahagi ng mga larawan na may masaselang parte ng inyong katawan. Kahit bigyan kayo ng pera o anumang regalo. Laging tandaan, kung kayo ay pinaghubad sa harap ng kamera upang ipakita ang inyong mga pribadong parte ng katawan, sumigaw ng malakas na huwag at tumakas. Maaaring humingi ng tulong sa nakakatandang pinagkakatiwalaan tulad ng mga guro. Huwag kayong matakot magsabi. Maniniwala at maiintindihan kayo ng guro nyo.
Maari kayong magsabi ng personal at harap-harapan kung kayo ay nasa paaralan o kaya kung nasa bahay kayo sa pamamagitan ng text, FB Messenger o tumawag sa cellphone. Maari din kayong magsabi sa barangay o kumontak sa Action Line 1343 o Bantay Bata Hotline 163.